Isang napakaganda ang ating tema ngayon. Broken in Christ. At ang ating mensahe ngayon ay walking in Christ. Nakikita natin na in Colossians chapter 2, itong scene na ito is set in a small house, church, in the city of Colossae. Kagaya ng ating pinagmulan, lahat ng churches ay sa family house. Church, small in the city of Colossae. The room is dimly, madilim, and lit by our lamps, kagaya nito. Casting a warm glow on the faces of the believers gathered here. Hindi sila makikita ng maayos ng kanila. Among them are Epaphras, the founder of the church, and Philemon, a wealthy member of the community who had opened his home for the meeting. Mapagpala ang mga pamilya na ina-accept ang mga pastors upang maibagahe ang salita ng Diyos sa kanilang bahay. Amen po ba? Amen. Mapagpala kayo, mga kapatid. The believers have come together to study the teachings of Apostle Paul. Ito ngayon. Ito ngayon. And currently in prison on Rome. Nasa bilangguan noon si Paul. Pero nagawa pa rin niya na ibahagi ang salita ng Diyos sa Colosas. Tandaan natin, it came together. It came together. Naalala ko nung may Bible study sa bahay, yung bayaw ko nandun sa kwarto. Pero nung narinig na may nagbabible study, lumabas siya upang makijoin sa Bible study na nagkaganap. In that moment, in that time, sabi niya, bayaw, pupunta na ako sa church every Sunday. Amen. They are set on a simple cushion in stalls, eagerly listening as Epaphras reads aloud from a letter to be received from Paul. The atmosphere is one of reverence and expectation or anticipation as they soak in the words of encouragement and exhortation from their beloved mentor. Maraming salamat, narinig ko kanina yung mga mentors ninyo sa history ng ating church dito sa Barcelona at kasama sa pastor. Salamat. And the discussion unfolds. Epaphras emphasizes the importance of remaining rooted in Christ, in being built up in Him, to deepen their faith and walk in obedience in this intimate setting surrounded of the richness and fullness found in Christ alone. Amen? Matatagpuan lang natin yan sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid kay Kristo, ang hangarin ni San Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas at sa bawat isa sa atin ngayon ay maging ganap ang buhay natin sa Diyos. Ang spiritual na paglago ay panghabang buhay. Hindi lang ngayon. Ang spiritual na paglago, panghabang buhay yan, mga kapatid. At dapat tayo magsumikap bilang manampalataya dahil hindi ito ganap na makakamit
hanggat di mabago ang espiritual na buhay natin. Sa Philippians chapter 1 verse 6, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Kristo Jesus. Ipinagpapatuloy ng Diyos ang kanyang mga gawain sa atin upang iakma tayo sa kanyang anak. Ang mga ginagawa natin mabuti, sigurado tayo kasama natin ang Diyos at tatanggapin natin hanggang sa pagbalik ni Kristo. Huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuting bagay. Dahil yan ang mga nagpapalakas sa ating pananampalataya na nakabase sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni San Pablo sa mga Colossians chapter 1, kung malaman niyo kung gaano ako nagpapakahirap para sa inyo, sa mga Laodicea at sa lahat ng mga hindi ko pa na-meet ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob nila at maging united sa lahat ng dahil sa pagmamahal. Nagmamahalan ba tayo mga kapatid? Tayo po ba ay banal? At yan po ang dahilan kung bakit si San Pablo ay sumulat sa mga taga-Colosia upang pagkaisahin, upang bigyan ito ang tunay na pagmamahal na galing kay Jesucristo. Mga kapatid, mula doon, marami ang mga nagkalat na maling pagtuturo tungkol kay Jesucristo sa Colossus. Nagpapakita sila ng mga miracles na galing sa kanilang sariling kaalaman. Sa katotohanan tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Nagpapakita sila ng kaalaman sa kanilang pansarili dahil gusto nilang agawin yung pananampalataya ng mga taga-Colosas. Brothers and sisters, as we go through, Paul encourages us on how we resist the deceptions of the world that we'll face now. Ang dami ng gagamitin ng ni Satanas na agawin ang ating pananampalataya sa panahon ngayon. Our protection will be in the being better of walking in Christ. Colossians chapter 2 verse 6 to 7, therefore, as you have received Christ Jesus, the Lord, so walk you, having been firmly rooted, and now being built up in Him, and established in your faith. And just as you were instructed in overflowing with thanksgiving in gratitude. Itaas natin ang mga nakakabless na mga salitang ito na nahango sa teksto. Receive Jesus Christ. Verse 6. Ang mga kapatiran natin na United Methodist din sa Madrid ay narigaluhan ako ng cellphone. Dahil nakita na yung cellphone ko na narigaluhan ako ng cellphone. Tinanggap ko na may tuwa at gala. Ito ay iniingatan ko ng maayos. Dahil ito rin ang partner ko sa ating buhay. Di ba mahalaga ang cellphone ngayon? Yan din ang partner ninyo sa buhay. Dahil ito nakapagbibigay ng saya sa akin, dahil marami ang naitutulong sa atin ang cellphone na regalo ng mga United Methodist men. Mga kalalakihan. Ang pagtanggap kay Jesus ay isang pinakamahalagang bagay sa lahat ng ating mga natatanggap na regalo mula sa ating mga kaibigan. Ang pagtanggap kay Jesus ay bilang ating tagapagligtas ay nangangahulugan na tayo ay nakatingin sa
sa Kanya. Siya ang nagpatawad sa ating kasalanan at inayos ang ating relasyon sa Diyos at nagbibigay ng daan patungo sa langit. At kung tanggihan natin siya bilang tagapagligtas, nangangahulugan na hindi tayo naniniwala sa Kanya at hindi tayo kailangan ang kaligtasan na ating kaluluwa. Amen po ba? O baka tayo ay naghahanap ng ibang kaligtasan sa atin. Gayon pa man malinaw sa kasulatan na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa ibang bagay, sa mga gadget, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa katotohanan kung saan tayo maliligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Acts chapter 4, verse 12. Ang pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon ay nangungulugan na iwanan natin, alisin natin sa ating buhay ang mga mahabang o mababang mga Diyos. Sabihin natin sa ating buhay. Alisin natin ang mga Diyos-Diyusan. Maraming mga Diyos-Diyusan ngayon sa ating buhay. Kasama na ang mga bagay na ina-accept natin sa ating buhay. We cannot receive Jesus as Lord without displacing the idols in our lives. Idols such as power, popularity, wealth, or comfort that we trust provide us with purpose and strength. Jesus described the need to follow Him purposely, wholeheartedly, in Luke chapter 23. Whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Mga kapatid, ito po ang ating tatanggapin pag na-receive natin si Jesus Christ sa ating buhay. Buhatin natin ang mga bagay na ikagaganap ng Diyos, ikinatutuwa ng ating Diyos, ikinalala ng ating iglesia, upang sa ganun, kahit maraming tayong problema, kaya natin buhatin ng Diyos. If we carry the world, sabi ng kanta, ituloy nyo nga. Wala, hindi nyo nataalam ng kanta na yun. Nakaka-expect ang kanta na yun. Carry the world, sanlibutan, at isa tayo dyan, mga kapatid, nakarga-karga ng ating Panginoong Diyos upang malampasan natin ang kasalanan at iniligtas tayo papunta sa kaharian ng Diyos. Dito na ba tayo sa kaharian ng Diyos? Natalaga ni Tibiag ngayon, pero sa Ilocano. Amen. Masaya na ba tayo dahil ang Diyos ang ating Diyos sa ating buhay at sinasamba sa ating buhay at priority sa ating buhay na kahit nagtatrabaho tayo maghapon, nandito pa rin tayo mga kapatid. Imbes na nagpapahinga na tayo para mag-umpisa naman tayo bukas sa ating mga trabaho. Pero nandito tayo. Anong oras na tayo ngayon? 12:48. Yan ang mga anak ng Diyos na patuloy na nanilbihan upang sa ganon ay matanggap niya si Jesus at magkakaroon siya ng buhay na wala hanggan. Receive Jesus in a matter of one eternal destiny. Ang pagtanggap kay Jesus ay isang walang hanggan na destinasyon
Tatanggapin nyo ngayon, baka mamaya wala na paglabas mo dito. No? Nagawitan lang tayo ng mga praise and worship na naggagandahan. At saka kasama yung mga UMYF natin. Baka mamaya pagkatapos natin kumain, wala na si Jesus. Ito ay walang hanggang destinasyon. Hanggang doon sa lugar ng Diyos at kasama ang Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish. Hindi natin kasi tinitignan yung not perish, shall not perish. Ang tinitignan lang natin doon, for God so loved the world. Alam natin yun. Pero yung not shall not perish, kaya patuloy pa rin tayo paglabas natin sa ating mga simbahan. Wala na yung God so loved the world. Bumalik naman tayo doon, shall not perish. Is on the Son, napalimutan na natin yung eternal life. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagtanggap sa Kanya, ay walang hanggang destinasyon. Patuloy tayo. Walang limit ang pagtanggap tayo sa ating Panginoong Diyos. Upang sa ganon, maiwasan natin na tayo ay maghirap. Kundi makamtan natin ang eternal life. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is not condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Amen? Inaantok na yan kayo. Palagpakan na natin ang Panginoon. To receive Jesus means we acknowledge that He is God. Baka hindi nyo naintindihan ito, baka may kumukontra niyan. We acknowledge that He is God. Sa kagustuhan ng Diyos, maging matatag ka at kasama ka sa Kanyang kaharian. Yan ang Diyos. Nandoon naghihintay ang Diyos kasama ang Kanyang anak na si Jesucristo. Sabi niya, anak, bubuksan ko, doon uuwi ako, at ihanda ko ang iyong kwarto. Ihanda ko ang iyong tahanan upang magkakasama tayo sa Diyos at ako at ikaw. He is the Son of God, who took on human form. Andito ngayon ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Andito ngayon si Pastor Eric, andito ngayon si Pastor, lahat ng mga pastor, yan ang propeta ng Diyos upang ibahagi ang Kanyang mga salita, upang hindi tayo maligaw sa landas. So we acknowledge that He is God sa ating buhay. Diyos na panghabang buhay. Diyos na hindi lang ngayon, kundi Diyos habang dumating tayo doon sa Kanyang inihanda sa ating bahay. Hanggang makarating tayo sa perfect. Tayo mga Methodista, going towards perfection. Going towards perfection tayo. Habang nandito tayo, huwag nating hayaan na tayo ay agawin ng mga bagay upang sa ganun ay makamit natin yung going towards perfection sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ito rin ang mangyayari sa atin if we will accept Him as Lord and Savior. Receive Christ Jesus. To receive Jesus is to recognize that we are sinners, separated from the Holy God. Accept natin na tayo ay makasalanan.
ay accept po natin na tayo ay walang kakayahan. Those who receive Jesus by faith are given the right to become children of God. Totoo ba din accept natin ang ating Panginoon ngayon? Itaas nga natin ito. Ibaba ko baka, ikaw pastor. Yun, maraming salamat po. At tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus. Kasi kung hindi natin tinanggap, paano tayo rooted? Mamaya, sa susunod na natin dyan. Receiving Jesus Christ into our life is more than adding Him to an already loaded priority. Isasama natin ang Diyos sa ating mga plano sa buhay. Isasama natin ang ating Diyos sa ating daily life na buhay. Isasama natin ang Diyos sa mga plano natin, sa ating mga gawain, at sa ating mga trabaho. May isang membro ako ngayon na nasa Lebanon. Sabi niya, Pastor, kung nagpapatulog ako ng bata, ang inaawit ko mga spiritual song, yung mga hymno natin, at ang daling matulog ang bata. Kaya kung napipigdan yung mga employer na natutuwa sila. Ano sa inyo ang gumagawa na gano'n? Kung ayaw nag-aalaga sa mga bata, ay ang inaawit ko ay spiritual song. Wala. No. Anong nagbabahagi sa inyo kung sa restaurant kayo nagtatrabaho? Si Jesus. Wala pa rin. Umpisahan nyo na bukas. Umpisahan nyo. Minsan tinatawag ako ng mga employer ni noon, pastor. Nung una na ba, pastor ka ng kornero? Sabi niya sa akin, hindi. At naintindihan nila na ang pastor ay pastor ng kaluluwa, ng tao. Mula na noon, ang aming mga employer, hanggang ngayon, pumupunta sa aming bahay. Binibisita kami. Tingnan ang gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Receiving Jesus Christ, naging priority siya. Isama natin sa ating mga trabaho. Sa pagdadrive kung ano man gawin natin, priority siya sa atin. Na alala ko si Brother Norlin, bago kami lumuwas kahapon na papuntang Florence, nanalangin kami. Ganon ang routine ni Christ. Amen po ba? Amen. Nanalangin. Sa aming church sa Madrid, bago mag-perform ng bago praise and worship, bago praise and worship, nananalangin kami sa mga praise and worship leaders, praise and worship leaders. Para hindi maging performer lamang ang ating praise and worship, kundi ito ay iaalay sa ating Panginoon. Amen? Amen. We will still, hanggang ngayon, mga kapatid, hindi po sana matatagpuan, hindi po sana tayo matatagpuan ng ating Panginoong Diyos na parang tayo panakit butas lamang ang ating pananampalataya at pangtanggap tayo sa ating Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Ay sorry sa word na ginamit ko.
only then will you experience the freedom of forgiveness. In the joy of being a new person and having a new life, only then will you experience that it likes to be a true children of God. If you are Christian, please don't give up on people and any others to let you down. Di ba marami ngayon ang mga kasamahan natin na kung minsan ina-advisean tayo ng masama, ina-advisean tayo ng hindi kaakba, dapat sa ating Panginoon. Dahil sa pagtanggap kay Jesus, gamitin natin ito bilang isang mananampalataya ng ating mga kapatiran na may problema, ating mga kapatiran na may mga suliranin. Sabihin natin ang kanilang pagtanggap kay Jesus bilang kapagligtas upang sa ganun ay magkaroon sila ng deep-rooted sa ating Panginoong Jesus. In Colossus chapter 6, tiyak ni San Pablo na tinanggap ng mga taga-Colossus si Jesus bilang tagapagligtas. Tiyak ba ngayon? Tiyak ba kayo sa ating sa pagtanggap kay Jesus Christ? Hindi ba kayo nagdududa? Kung nagdududa kayo dahil sa mga problema, dahil hindi natupad ang hinihingi sa ating Panginoong Diyos. Tiyak ba kayo mga kapatid? Ang pagtatalaga ni San Pablo sa misyon bilang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya sa Colosas ay sinugpo ang lahat ng mga argumento sa mga piking guro na sumusubok sa gawaing Kristyanismo sa Colosas. Receiving Jesus Christ. God delivered His Son to Church of Colosas. Tinanggap nila sa Jesus na may kagalakan, matatag, at malaking oportunidad na maging matatag, madisiplina ang kanilang pananampalataya. Madisiplina pa ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Sa pagtanggap natin kay Jesus Christ, binigyan ba tayo ng spiritual discipline? Spiritual na katatagan. Ang church natin dito sa Bologna ay tinanggap si Jesus na tagapagligtas, anak ng Diyos. Ang Filipino United Methodist Church of Bologna. Dahil ito ay pinanganak sa power ng Diyos, sa kalakasan ng Diyos. Isa na ito sa tinatawag na pamilya o matatag na Metodista. Amen! Kasama tayo. Kahit hindi tayo Metodista, matatag tayo. Tayo ay isang matatag na pamilya ng Diyos. Lahat tayo ay nandito ay anak ng Diyos. You are free. For the devil's power in you are now free to be used as a missionary. Kung tinanggap mo si Jesus, mag-missionary ka naman, mag-mission ka naman, sabihin mo, ang kaguban ng Diyos, siya ang nagpapatawad sa iyong buhay. Sabihin mo naman, halika kapatid, tanggapin mo si Jesus, dahil yan lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Ang Metodista hindi makikita sa Biblia. Wala, no? Wala. Pero nahamo ito sa Greek meta-hodos. The way in the life. John 14:6, I am the way, the truth, in the life. Sabi din Jesus yan. At sasabihin na rin sa atin mga kapatid, we are the way, the truth, in the life. Amen? Lahat tayo ay daan ng Panginoong Jesus, daan ng mga mananampalataya, daan ng ating mga kapatid upang maligtas sila. At hindi sila maiiwan. At ang buong pamilya natin
ay sama-sama sa langit. Sa lugar ng Diyos. Napakahirap mga kapatid. Na yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, ay mag-iiwan na hindi mo na makikita doon sa kaharian ng Diyos. Walk in Christ. Okay lang po ba? Naubos ko na yata yung isang oras, 30 minutes. In chapter 2 says, therefore, as you receive Christ, Jesus, the Lord, walk in. Paul commands the Colossians that because they have received Christ, they will walk in Him. Ganun din tayo. Magpaglakad tayo sa ating Panginoon. Hindi natin pabayaan na. Natanggap na natin si Jesus. Hanggang ganda lang. Natanggap natin si Jesus. Taga-upo lang kayo dyan. Natanggap natin si Jesus ay wala na. Pagkatapos ng service, divine service, lalaya. Walk in Christ. Paul commands the Colossians that because they will receive Christ, they were to walk in Him. What does it mean to walk in Christ? Walking in Christ is the believer's privilege in duty. Duty natin ito, mga kapatid. So makipaglakad kayo, so duty natin ito. Hindi yung, ano lang, walang silbi. Ang pananampalataya ng Kristiyano ay hinubog ng paniniwala mula kay Jesus. Ang pananampalataya kay Jesus ay nagdudulot sa pagsunod sa Kanya. Kung sino tayo kay Jesus na nagbibigay sa atin ng daan kung ano ang magagawa natin para sa Kanya. In 1 Corinthians chapter 3 verse 3, for you are still the flesh. For a while there are jealousy and strife among you, and you are not of the flesh, and believing only in human way. Ay mga kapatid, alisin na natin yun. Ano man ang mangyari sa atin ngayon, mag-stick tayo doon. Iwanan mo natin yung flesh na sinasabi ni San Pablo. Yun ang dahilan kasi kung minsan ano tayo. Tatak-advise ni San Pablo ay iwanan na natin. Kung natataan mo yung story ng Good Samaritan, yung Good Samaritan, sa background na yun, hindi natin makikita sa Bible. Ang Jerusalem at Jericho ay magkalapit. Ang Jericho noon ay sentro komersyal. Yan po ay syudad. Doon po natin matatagpuan yung water pool. Kasi sa gitna yan sa desert, doon matatagpuan ang Jericho. Nandun yun ang mga may garden doon sa gitna ng desierto. Kaya Jericho. At doon sa gitna, dinadayo ng mga foreigner, yung mga negosyante, dahil gusto lang makita ang kagandahan ng Jericho. At nandun ng Paul na kung sino ang unang lalangoy sa pool ay siya ang unang maglalangoy. Pero may isang paralitiko na hindi man lang niya mabuhat ang kanyang sarili at dumaan si Jesus, siya ang tumulong sa kanya. Pero hindi yun ang ipapakita sa atin yun ang Jericho. Ang Jericho at Jerusalem ay Jerusalem ay inirepresenta ng ating simbahan. At ang Jericho ay inirepresenta ng buhay, secular life.
Alam niyo lang istorya, yung Samaritan na may ninakawan doon sa gitna ng daan. At yung Good Samaritan siya ang humagi na simbolo ni Jesus at pinunta doon sa bahay gamutan. Ang gusto ko lang na ipahatid sa atin sa hapong ito, ang church, ang ating spiritual life, sa Jericho secular life. Gumagano yan tayo ngayon. Paglabas natin sa iglesia, dadaan tayo sa disyerto, daan patungo sa secular life. Balik ulit tayo from secular life, dadaan ulit tayo papunta sa church. At sa kaligitnaan ng ating daan, maraming devils, maraming problema, maraming mga nag-snatch sa ating buhay, inaagaw ang ating pananampalataya. Kaya doon sa gitna ng daan, ninakawan ng isang tao. Ganon din tayo sa ating paglabas sa simbahan. Nakaready na ang dyablo upang agawin ang salita ng Diyos sa atin, upang pahirapan tayo, upang nakawan tayo, punin ang ating pananampalataya. Pagbalik natin na sa gitna ng daan, kung saan ang dyablo upang agawin ang ating pananampalataya. So kailangan mga kapatid, walk in Christ. Sabi kanina, walk in Christ, not by sight. Walk in Christ. Hindi tayo makipaglalaban na wala si Kristo. Dahil yan ay tinitignan ng dyablo kung saan tayo pupunin. Ang church ay sinubok din ng mga makataong ugali, tulad ng mga selos, isa't isa, selos sa posisyon, selos kung sino ang mga malapit sa mga leader. Sabi ni Pablo, you are still in Christ. Nasa human way pa tayo. At maraming bagay ang mga ginagamit ni Satanas upang makasingit sa ating church at ilihis tayo sa direksyon sa pagpapatuloy ng pakikipaglakad kay Jesus. In Colossians chapter 1, verse 10, that they might walk worthy of the Lord in all pleasing, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. Bilang mananampalataya, mga kapatid, increasing in the knowledge of God. Napapabayaan na natin yan. Sigurado ako. No? Ang cellphone kasi, ginagamit natin, diyan tayo nakatutok. Natatabad pa rin kayo umawak ng Bible, mga himno. Pag punta tayo sa chat, ikaw magbabasa ng ganito. Yung cellphone ang ginagamit mo. Hindi naman yan. Okay naman yan. No? Pero sigurado pa tayo, mga kapatid, na tayo we walk so closely with the Lord that the fragrance of His grace pervades our being. Many people know that you have been with Jesus by words, manner, and activities. Ito ang tunay na sermon na sa pakikipaglakad natin kay Jesus. In Galatians chapter 5, verse 25, if you live by Spirit, let us also live. And to walk by the Spirit. And Paul calls on believers to walk in manner of worthy of the Lord.
And He commands us to walk in love, just as Christ also loved you. Nagmamahalan ba tayo? Sabihin niyo sa kapatid niyo, walk in love, just as Christ also loved you. Wala yata. Tama na. Thank you very much, Pastor. Firmly rooted. Firmly rooted. Rooted pa tayo sa ating Panginoon. Again, St. Paul encouraged the Colossian believers to firmly rooted as they walk in Christ. Ang salitang rooted, nakaugat. Hindi ito na mararanasan mo na sa buhay mo. Nararanasan mo na ba ngayon ang rooted sa ating Panginoon? Rooted ka na ba sa ating Panginoon ngayon? Nararanasan mo ba? Madlaw mo ka din ibagin nga nakaramot ka kini Apostles? Nararanasan mo ba talaga? Umamaya, wala naubos ng pagkain, wala kang nakain, uwi ka na agad. Umamaya, naubusan na yung tubig, wala na. Uwi ka na agad. Kung minsan yung mga dahilan, hindi na-approvean yung gusto mong mangyari. Lalabas ka na. Iinit na yung katawan mo, tapos lalabas ka. O yan, ano lang. Tandaan natin, brothers and sisters, when we receive Jesus Christ, we firmly rooted in Christ. Kaya natin ang mga distraction sa buhay bilang tagasunod ng Diyos. Hindi na tayo madaling i-transplant. Hindi na tayo madaling i-transplant. Ano ibig sabihin yun? Kung minsan alam niyo siguro, kung minsan hindi tayo rooted. Kaya kung minsan madali tayo aalis. Umuwi ako ng tatlong seedlings ng olive tree. Tinanim ko doon sa namin, sa likuran ng bahay namin, dalawa sa front, dalawa doon sa likod. Pinakita yung kapatid natin na kamamagawa, sabi niya, sa akin na nga yung isa. Sige, sa oras na din yun, yung tawag doon sa pinahali na. Hinukay niya. Ay hindi niya naingatan. Dalawang araw pa lang inuwi na, tinanim, hindi niya naingatan. Isang linggo, tumawag niya sa akin, namatay na yung olive tree. Mga kapatid, ingatan natin. Kahit tayo ay rooted sa ating Panginoon, nandyan pa rin. Ang diablo na ikot-ikot sa atin upang agawin niya, upang hatiin o bunutin tayo. Upang bunutin tayo. Nalungkot siya. Sabi niya, namatay na Pastor. Hindi yun ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Gusto niya, buhay na buhay tayo. Buhay na buhay tayo. Bunutin man tayo ng mga kaaway. At doon pa rin tayo, maging matatag tayo sa ating Panginoon Diyos. So if you have received Jesus Christ, God has rooted you in Him forever. Hindi ka na mamagay. Kahit bubungkalin ka ng malakas ng bagyo. Kahit mga sanga mo ay maalis at uusbong ng bagyo. Sorry, Pastor, ha? Sa mga Ilocano, yung apelyido mong gungun. Ano sa Tagalog? Ano?
Ayun, salamat Pastor. Gungunan. Gungun. Ganun mo yung kahoy. Yun ang Ilocano. Ang gungun. Pero still, andun pa rin. Andun pa rin. Hindi nga, yung mga seeds kanina, binanggit yata ni Pastor. Hindi ko alam po sino na pumakit kanina. Sigurado tayo na hindi yung pananampalataya natin ay ang pundasyon, ay ang mga buhayin. Huwag natin gawin yan. Siguraduhin natin na ang ating pananampalataya ay ang pundasyon ay bato. Na kahit anuman ang bagyo ay nakapundasyon at ang batong yun ay si Jesus Cristo. Maraming salamat, pinuhok ko kanina yung listahan ng mga officers dito sa UFC Bologna. Si Brother Edgar, si Brother Edwin, si Brother Norbin, si Brother Domingo, si Sister Judy, Errol, and Gerson. So bakit ko kinuha ito? Kayo officers. Kasama niyo si Pastor. Si Manang Nieves. Kasama niyo si Pastor. Kayo ang pundasyon ng church na ito. Mga members, kayo ang mga bato ng church na ito. Kayo ang bato. Kayo ang pundasyon ng church na ito. Na kahit man saan membro tayo, kayo ang pundasyon, kayo ang mga bato ng mga inyong church. Kayo ang mga bato sa ating mga church. Kayo ang pundasyon. Gusto niyo ba na maging bato? Maging pundasyon na kasama niyo si Jesus Christ? Kung meron man ngayon ang hindi rooted kay Jesus Christ, sa pamamagitan ng mensahe nito, kapatid, gusto kang i-cultivate ng Diyos. Ngayon at lalakas ka at maging matatag ka, sama-sama at nakakatakot na buhay mo ngayon. Maasahan natin ang Panginoon na maging matatag ka, maging buhay ka. Maasahan natin ang Diyos, ang kalusugan ng iyong pananampalataya. Paglago at magbunga ang iyong pananampalataya. Ang ating mga buhay ay magbunga ng marami. Ayusin ni Lord ang buhay mo ngayon. Sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8 says, "Blessed ang tao nagtitiwala at umaasa sa akin, para siyang punong kahoy sa tabi ng ilog. Nakalubog sa ilog ang ugat niya. Dito natatakot dumating man ang mga tagilid. Mananatiling sariwa ang kanyang mga dahon at sa panahon ng tagtuyot. Di rin ito mag-alala. Lagi pa rin ito namumunga." Yung Bible New Translation, Tagalog, Pinoy version. Ito, kasi mas maganda ang kanyang sinasabi. Kaya pala, nakita ko, na-observe ko kanina, naka-green kayo. No? Naka-green kayo. Nang damit. Si Manang, kayong mga member dito, naka-green kayo. Ibig sabihin, green pasture kayo. Ibig sabihin, namumunga na kayo. Ibig sabihin, ang buhay nyo ay gumagawa ng mga mabubuti sa ating Panginoong Diyos, sa iyong iglesia. Amen po ba? Yan po ang simbolo kasaganahan sa inyong buhay personal, sa buhay pamilya, at sa buhay ng ating iglesia. Being built up in Him. Asan na si
Ano? Pang-apat pa lang tayo? Tapusin ba natin? Being dead now. Si Pastor kasi. O sige. Ngayon, mga kapatid kay Kristo, ngayon, Bologna na MC ay buo ka na. Buo na tayo. Buo na tayo. Magpatuloy tayong buong nakatayo bilang kanyang simbahan. Hanggang tayo ay lumapit o lumipat sa bahay na ito patungo sa tunay na bahay ng Diyos. Amin po ba? Sabi ni San Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Jesucristo. Ang good works na ito ay gawa ni Kristo sa atin, na siya ang ating istruktura sa ating transformasyon. Sabi ni Pastor kanina, siya ang architect na ating buhay. Ginawa niya ang transformasyon sa ating buhay. Kaya maging matatag tayo. Ang transformation na yan ay gawa ng ating Panginoong Diyos, hindi gawa ng tao. Gawa ng Diyos. It encourages us to actively engage in the presence of transformation, trusting God in its word. Ipinapaliwanag ni Paul na ang Diyos nagbibigay ng mga spiritual na kaloob sa kanyang mga taga-susunod para sa layunin ng gawain ng misteryo, ng resulta sa pag-mature, paglago, pagpunlan, at pagtaguyod ng buong simbahan. Isa yan sa ating structure. Transformer yan sa ating buhay. Huwag natin kalimutan na isama natin yung mga magandang ginagawa natin. Na sinabi ng si San Pablo na ipagpatuloy natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang ginawa ng Diyos sa atin ay binago natin ang buhay natin. Binago niya ang buhay natin. Binigyan tayo ng mga magagandang gawain. Kailangan tapusin yan. At hindi ito makaliligtas ang ating stewardship. Amen? Ang ating stewardship ay gusto ng Panginoong Diyos na buhayin natin yan. Pagbigay tayo para sa kanyang simbahan, para sa kanyang misyon. Amen po ba? Kaya tayo mga living stone sa ating church ay magbunga tayo. Tinawag tayo ng Diyos bilang kanyang simbahan at patuloy tayo makipaglakad sa Kanya. At ang kanyang simbahan ay malusog, maging malusog, matibay kung tayo ay nakaulat kay Jesus. Established in faith. Matatag na pananampalataya is next mark of walking in Christ. Ang ating pananampalataya ay matibay dahil nakaugat at natatag, nakabatay sa katotohanan ni Jesus Cristo. At ang kanyang mga pangako, maraming pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga, patatagin natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid, sa sermon na Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, ipinapaliwanag ang kaibahan ng matalinong tao at ang mga mangmang na tao. Ito ang sinasabi ko kanina. Sana hindi tayo maging mangmang, kundi maging matalino tayo sa ating pananampalataya. Overflowing with thanksgiving. Ito ang senyales umarka sa mga mananampalataya na nakikipaglakad kay Jesus. Ito ang ating response sa ating
gagawin sa mga actions ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak. Sino ba ang nagpapasalamat sa inyo kung birthday ninyo? O doon lang kayo sa labas. Hindi nyo isasama ang church. Hindi nyo isasama ng ating Panginoon. Overflowing with thanksgiving. 34 years ang ating iglesia. Overflowing ang ating thanksgiving. Overflowing with thanksgiving ang ating nararamdaman ngayon. Ipanalangin natin, naduduplihin pa ng ating Panginoon o titiplihin pa ng ating Panginoon Diyos ang taon na ating paninilihan dito sa mundo na. At yung overflowing with thanksgiving, iyan ang sinyalis na tayo ay nananampalataya, namumuna ang buhay ng Diyos sa ating buhay. Ito ang ating kasagutan sa mga ginagawa ng Diyos sa actions natin bilang isang Kanyang mga anak na nag-iisang mananampalataya. Having been firmly rooted, built up in Him, and be established in faith, their walk in Christ will result in thanksgiving for what God has done in what doing in our lives. Congratulations, Colonia Italy, for your church anniversary. Ang okasyong ito ay umaapaw at saganang pasasalamat sa ating Panginoon. Kahapon sa kagandahan na nakita ko, hindi ako humihinto sa pasasalamat kina Pastor at kay Brother Norkin. Dahil kung hindi ako inibita ni Pastor, hindi ko nakita yung mga kahanga-hanga ginawa ng tao, ginawa na pinakita ng Diyos, kung saan nanggaling ang mga ginawa na yun. Centuries po. Kung paano ginawa. Centuries po. Pero sasabi ko sa ating isipan yun, ay ang Diyos nakisama sa paggawa at pagtayo ng mga building. As a river might overflow its banks on a harvest, so great it will not fit into the barns. So our thanksgiving to God should pour out of our lives. Hindi na magkasya ng overflowing ng blessings ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Masaya ako na makasakay sa kutsi ni Brother Norvin. Thank you, Brother Norvin. Kanina mo kahapon at kay Pastor. At yung sinakyan ko kanina, mamaya siguro sasakay din ako sa kutsi ni Brother. Siya na. Ayaw sa likod. Thank you po. Simbolo ng overflowing with thanksgiving po, mga kapatid. Kaya huwag natin iwanan ang ating Panginoon Diyos. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Rooted tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Tama nga, mga kapatid. Nagawain natin ito ng public worship. Let us public the overflowing in thanksgiving na pagpapala ng ating Panginoon Diyos. It is a thanksgiving that also expressed with friends and in the family. Maraming salamat at nandito kayo. Maraming salamat na hindi lang gulo niya ang nagta-thanksgiving with the overflowing ng blessing sa kanila na ating Panginoon. Nung doon dito tayo lahat upang ma-experience po natin ang blessings ng Panginoon ng ating iglesia dito sa bulod niya. Ang saya-saya, nakapag-inspire. Ang nahubog ako na naging pastor. Pupunta ako, sumusulta ka na divisionary siya. Kahit magbuhat lang ng mga equipment, mga Bibles, sumasama ako. At doon ako nahubog. Ayaw ko maging pastor. Dahil ang tatay ko pastor.
Tumitira lang kami parang kubo-kubo. Aming tahanan noon. Naiiyak ako. Hindi ako nakapag-aral. Sa totoo, isang kapatid ko hindi nakapag-aral dahil sa hirap. Nung naging pastor na ako, pinaaral ko yung kapatid ko na bunso. Graduate siya bilang electrical engineer. Nagtrabaho siya sa Baguio, yung planta ng Amerika, tawag doon. Hindi po yung paggawaan ng piyesa. Tawag doon. Texas Instrument. Doon siya nagtrabaho. Ito ang ating Panginoon, pero hindi natin aalisin ang pagtitiwala at rooted pa rin tayo sa Kanya. Ang buhay ko, hindi ko ma-explain kung bakit buhay pa ako ngayon. Sa panahon ng aking pag-aaral sa Pilipinas, nag-aaral ako ng college, 2023. Ating ko, nag-edekes ko lahat. No? 2003, kasi hindi ako nakapag-aaral. Pero nung pumunta ang misis ko dito, dahil sa Spain, misis, mag-aaral ako. Pumayag siya. Doon sa UNP nandun. Hindi ko rin po akalain na maging president ako ng council. Walang lumaban sa akin. Amen po. Yun ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Yun ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa akin. Nadisgrasya ako habang inalalagad ko ng process ng aking thesis. Nadisgrasya ako pinangga sa likuran ng tricycle ko. Tatlong lumiko. Bumaliktad yung tricycle ko. 3 beses. Tumama ang mukha ko doon sa highway. At nagpapasalamat ako na wala kaming nakasalubong at walang sumusunod sa amin. 3 araw ako nakuma. Tsaka doon diniralustugan. Yung unang himno na narinig ko, yung kakantahin natin mamaya. Ubato asibibyan. Ubato asibibyan. Ano sa Tagalog yun, sa English? Andun sa kaano natin sa kakantahin na yan. My hope is built in nothing else. O iba? O? The solid rock. Tama, the solid rock. Yun ang unang narinig ko na awitin ng ating mga kapatiran. The solid rock. Pumunta ako dito, doon sa Madrid, na-approve yung papers ko. Walang United Methodist Church. After 6 years, nagtrabaho ako sa 4 na taon kasi inandaan ko financially. Kailangan din naman, di ba? Bilang domestic. Nagtrabaho kami ni Mrs. Habang nagtatrabaho ako, namamasyal ako, pagbiro, tinitingnan ko, may kakilala akong Pilipino at kakilalang Methodista. 2010, nabuo ang United Methodist Church sa Madrid. Amen. Hanggang ngayon, 15 years na, this November 16. After ng aming anniversaryo noong 2019, isang pagsubok na naman ang dumating sa akin. Andun ako nag-prepare, nagtatrabaho na ako sa resto noon. Andun ako naglalabas ng pagkain, nagluto, naglalabas ng pagkain. Mayroon isang hamburger sana hindi ko nalagyan ng karne. Doon na nakita ng waitress na kulang pastor. Kasi ang alam nila, pastor, kulang pastor. Pero nakita na yung mga fresh na nagkalat na doon sa loob. Nawalan na pala ako ng malay. Wala na ako sa isip.
At pumunta ako doon sa lamesa, humilili. Humilili. Tumawag sila ng ambulance. And after 15 minutes, dumating ako sa ospital na walang malay. Sabi nila, wala nang buhay. Wala nang buhay. Pero itinakbo pa rin ako sa ospital. After 3 days ulit, sumisigaw ako, gusto mo magpatuloy bilang pastor. Yan ang isinisigaw ko. Sabi ng mga nakikinig sa akin, kasi wala pa akong malay. Tinitisting nila yung mata ko. Sabi ko, saan ako? Saan ako? Awa ng Diyos. Nakita ko na ang Roma, nakita ko na ang Bologna. Sa kagandahan ng Diyos, hanggang ngayon buhay pa ako. Amen. Ganon ang Diyos natin. Kung tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Sa Philippians chapter 4 verse 6. Dadalhin natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating panalangin sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, bilang nakikipaglakad sa matuwid sa ating Panginoong Diyos. Isabuhay natin ang pasasalamat sa Kanya. Because of all that God has already done for us, and it is doing for us in the past and in the present. We are to continually offer up a sacrifice of praise to God that it is the fruit of lips, and give thanks to His name. Give thanks! Sabihin natin! A healthy Christian walk will spill over the grateful praise. In Psalm 100, verse 5, say, enter the gates with thanksgiving, in His court with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever. And His faithfulness to all generations. Amen. Patuloy tayo ginagabayan ng ating Panginoon. Hindi natin bitiwan ang ating pananampalataya. When waves of afflictions sweep over the soul, and sunlight is hidden from you, if ever you're tempted to fret or complain, just think of His goodness to you. The word may forsake you, in those whom you trust may prove to be false and untrue. There's one you can trust well unto the end. Just like of His goodness to you. When there's one or taken away from you, here you love with affection to truth. Look unto Jesus for His strength to endure and sake of His goodness to you and to us. I repeat our text found in Colossians chapter 3 verse 7. Therefore, as you have received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted, and now being built up in Him, and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude. To God be the glory. Para